Sino alis? Alis. Kaya ngayong Bida Awards 2026, pinagdiriwang natin hindi lang ang mga nanalo, kundi ang mga kabataang patuloy na lumalaban at nangyayari. Sa Kabataan Night, ito ay selebrasyon ng pagkakaisa, talento at kultura. Paalala na mahalaga rin magpahinga, magsaya, at magbuklod sa lahat ng kabataan. Huwag mong maliitin ang inyong kakayahan. Ang simpleng ideya ngayon ay maaaring malaking pagbabago sa kinabukasan. Ang maliit na kabutihan ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Kaya patuloy tayong mangarap, matuto at magsilbi at lumipas. Dahil ang kinabukasan ay hindi hinihintay. Ito ay sama-sama nating binubuo. Sa SKE, maraming salamat sa tiwala at suporta sa kabataan. Sa mga awardees, congratulations. Ngunit tandaan, hindi ito katapusan. Kundi paalala na mas marami pa kayo gagawin. At sa lahat ng kabataan, sana pag-uwi ninyo ay dala ninyo hindi lang ang alaala, kundi ang inspirasyon. Kaya sa bawat kabataan, lagi natin tandaan na kaya natin, may boses tayo, may lugar tayo sa kinabukasan. Muli, welcome sa State of the Nation Address, Bida Awards at Kabataan Night. Maligayang linggo ng kabataan, mabuhay ang kabataan, at mabuhay ang barangay na Alados. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Sabi niya, Lord of Denmark, Ramirez, mabuhay ang kabataan. Kaya naman, hindi na tayo magpapaligid pa. Halina't sa lubungin ng masigabong palakpakan na kasamang hiyawan, ang ina ng ating barangay, unang barangay, Honorable Teresita Manal. Kasi tignan nyo, ano lang ako galing sa bahay. Maulan. Okay, maulang gabi sa ating lahat. Congratulations para sa inyo na ngayon ay idinadaos ninyo yung State of the Kabataan Address. At the same time, isa-celebrate ninyo yung Kabataan Night at saka yung mga awardees, yung gawad, Bida Award. Bida Award. So, congratulations sa lahat. Hindi kayo talaga nagpapigil kahit maulan, kaya dapat magsaya tayong lahat. Good evening. Maraming salamat po sa ating punong barangay, Honorable Teresita Manal, sa kanyang inspirational message para sa atin. Okay, palakpakan tayo ulit, guys. Kaya naman, ngayong gabi, hindi na tayo magpapatupik-tupik pa. Halina't alamin bakit tayo lahat ng narito. Sa bawat pagdiriwang ng linggo ng kabataan, hindi lamang natin pinagdiriwang ang talento, kakayahan at ambisyon ng ating kabataan. Ginagamit din natin ang pagkakataon ito upang humarap sa iba at sa isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang kabataan? Ano nga ba ang kalagayan ng kabataan sa barangay Alados? Ano nga ba ang servisyo na ihatid? Ano nga ba ang mga pagbabagong masimulan? Ating SK Chairperson, Honorable Carl David Antaya. Magandang gabi sa ating lahat, sa ating minamahal na punong barangay at mga kagawad ng Sangguniang Barangay, sa mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan at institusyon, sa ating mga partner organizations, sa mga kabataang leader,
volunteers, mga magulang, mga panauhin, sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Kabataan, at higit sa lahat, sa buong kabataan ng Barangay Nanatos, magandang gabi po. Ngayong gabi, tayo ay hindi lamang nagtitipon upang ipagdiwang ang linggo ng kabataan. Tayo ay nagtitipon upang magbigay ulat tungkol sa ating mga nagawa, ulat tungkol sa mga hamong ating hinarap, ulat tungkol sa mga serbisyong ating naihatid, at higit sa lahat, ulat tungkol sa kung saan patungo ang kabataan ng Naratos. Dahil ang isang pamahalaan ay may obligasyon na magsabi hindi lamang kung ano ang nais nitong gawin, kundi kung ano ang nagawa nito. At mayroon din itong obligasyon na masabi kung ano pa ang hindi nito nagagawa. Kaya ngayong gabi, hindi ko haharapin ang ating mga kabataan upang sabihin perpekto ang ating kalagayan. Hindi. May mga problema pa. May mga kabataang hindi pa natin naaabot. May mga pangangailangan na kailangan pa nating tugunan. May mga programang kailangan pa nating palawakin. At may mga bagong hamon na darating. Ngunit may isang bagay tayong maaaring sabihin ng buong kumpiyansa. Hindi tayo nakaupo lamang at naghihintay. Kumikilos tayo. Nang magsimula ang ating panunungkulan, may isang taong kaming paulit-ulit na tinatanong ang aming mga sarili. Ano ba talaga ang kailangan ng kabataan? Hindi kung ano ang madaling gawin, hindi kung ano ang magandang ilagay sa tarpaulin, hindi kung ano ang magandang i-post sa social media, kundi ano ang tunay na kailangan. At doon nagsimula ang direksyon ng ating mga programa. Nais nating ang SK office ay hindi lamang maging opisina ng mga elected officials. Nais nating maging sentro ito ng serbisyo para sa kabataan. Kaya isa sa mga unang programang inulunsad natin ay ang SKN2 Free Printing and Use of Computer Program. Sa ilalim nito, binigyan natin ng mga kabataan ng libreng access sa computer at printing para sa kanilang school requirements, research, assignments, resumes, applications at iba pang dokumento. Simple lamang itong serbisyo, ngunit alam natin ang realidad. Para sa isang estudyanteng may limitadong baon, ang bawat printed page ay dagdag gastusin. Para sa isang aplikanteng naghahanap ng trabaho, ang isang resume ay maaaring maging unang hakbang patungo sa isang oportunidad. At para sa isang estudyanteng kailangang magsaliksik online, ang computer at internet access ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Kaya binuksan natin ang ating resources upang mabawasan kahit kaunti ang gastusin, pasan ng kabataan. At noong 2024, umabot tayo sa mahigit 1,000 na transaction sa ating free printing. At ngayon, halos 5,000 na ang ating transactions ng ating free printing services. Mahigit na libo-libong pagkakataon kung saan may estudyanteng nakapagsabing may tumulong sa akin. At iyon ang nais nating maging muka ng serbisyo publiko. Hindi malayo, hindi komplikado, kundi nararamdaman. Ngunit habang nagbabago ang panahon, kailangan magbago rin ang paraan ng pamamahala. Hindi maaaring ang gobyerno ay manatili sa lumang paraan habang ang kabataan ay nasa digital era na. Kaya isinulong natin ang SK Loud App at ang ating digital youth profiling initiatives. Layunin itong gawing organisado ang registration, dissemination of information, youth profiling, at access sa mga programa. Ngunit hindi natin inayaan na ang digital system ay maging hadlang para sa mga walang sapat na access sa teknolohiya. Kaya nagsagawa rin tayo ng house-to-house engagement. Pumunta tayo sa mga kabataan, nakipag-usap tayo, nag-profile tayo, nakinig tayo, dahil may isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong application, ang pakikipag-usap sa tao. At dito, pinanindigan natin ang prinsipyo. Good governance begins with knowing the people you govern. Kung hindi natin alam kung ilan ang kabataang estudyante,
Paano tayo magpaplano ng educational assistance? Kung hindi natin alam kung ilan ang naghahanap ng trabaho, paano tayo gagawa ng employment programs? Kung hindi natin alam kung sino ang mga atleta, paano natin papalawakin ang sports development? Kung hindi natin alam kung sino ang mga nangangailangan ng health assistance, paano natin ihahatid ang tamang serbisyo? Kaya data ang simula ng tamang desisyon. Mga kabataan, sa bawat taon ng ating panunungkulan, isa sa pinakamanilang nating priority ang edukasyon. Dahil alam natin ang edukasyon ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang baguhin ang isang kabataan ang kanyang buhay. Kaya isinagawa natin ang kabataan bida sa pasukan. Sa mga nakaraang implementasyon, mahigit 400 kabataan ang natulungan. Ngayong taon, ipinagpatuloy natin ang programang ito. 80 junior high school at senior high school students ang nabigyan ng school supplies at 80 college students naman ang nabigyan ng financial assistance. Ngunit alam natin na hindi natatapos sa bag, sa notebook, sa ballpen o financial assistance ang laban ng isang estudyante. May mga kabataan na nangangailangan ng dagdag na academic support. May mga batang kailangang makahabol sa kanilang learning competencies. May mga estudyanteng nangangailangan ng mentor na magsasabing, kaya mo yan, tutulungan kita. Kaya isinagawa natin ang Project Aralgada. Ang Aralgada ay isang community-based tutoring initiative na nagbibigay ng dagdag na learning support sa mga kabataan sa pamamagitan ng advanced tutoring, reading support, spelling, vocabulary, at iba pang learning activities. Katuwang dito ang ating mga volunteer tutors na naglaan ng kanilang oras at kaalaman upang makatulong sa kapwa kabataan. Dito natin ipinapakita na ang edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan, responsibilidad ito ng buong komunidad. At ngayon, bukas na ang isang bagong hakbang ng ating kinabukasan. Ang Narados Students Pantry. Isang students pantry sa SK office kung saan maaaring kumuha o humingi ang mga estudyante ng mga pangunahing school materials na kailangan nila. Muli, maaaring simple itong programa. Ngunit sa isang estudyanteng wala nang pambili ng notebook, mahalaga ito. Sa isang batang wala ng ballpen, mahalaga ito. At sa isang pamilyang kailangan pagkasyahin ng budget sa pagkain, pamasahe, at edukasyon, mahalaga ito. Kaya ang ating mensahe ay malinaw. Walang kabataan dapat mapigilan sa pag-aaral dahil lamang sa kakulangan ng pangunahing kagamitan. At mga kabataan, hindi lamang sa ordinaryong panahon nasusukat ng isang pamahalaan. Mas nasusukat ito kapag may krisis. Nang ideklara ang state of energy emergency sa ating bansa, nakita natin ang posibilidad ng dagdag na burden sa mga ordinaryong mamamayan at kabilang dito ang ating mga college students. Ang pagtaas ng transportasyon ay hindi maliit na bagay para sa isang estudyanteng araw-araw bumabiyahe. Kaya umiilos tayo. Nagbigay tayo ng transportation allowance sa 100 college students. Hindi nito kayang utasin ang buong problema ng inflation o pagtaas ng presyo ng enerhiya. Ngunit ito ay isang malinaw na mensahe. Kapag may krisis na nararamdaman ng kabataan, hindi maaaring manahimik ang kanilang pamahalaan. Hindi sapat ang simpatya, hindi sapat ang statement, hindi sapat ang naiintindihan namin. Kailangan ng aksyon. Sa sports naman, mayroon tayong malinaw na prinsipyo. Hindi dapat pera ang magdesisyon kung sino ang may pagkakataong maglaro. Kaya isinagawa natin ang SKN2 Ballfest 2026, isang malaking sports program para sa basketball at volleyball na nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kabataan na makapaglaro, makapagkompetensya at magpaunlad ng kanilang talento. Ngunit hindi tayo na kontento sa ordinaryong liga. Nais nating alisin ang mga financial barriers sa mga kabataan. Kaya nagsumiti tayo ng request sa Philippine Sports Commission at matagumpay na naaprubahan ang ating request na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Dahil dito, naging posible ang malaking suporta para sa ating sports program.
kabilang ang libreng jersey at kota at walang registration payment na ipinasa sa mga kabataang saklaw ng programa. Para sa isang kabataan, isang mamamayan, maaaring simpleng jersey lamang ito. Ngunit para sa isang batang nangangarap maging atleta, ito ang pagkakataon niyang magsimula. At ang sports ay hindi lamang tungkol sa championship. Sa bawat practice, natututo tayong maging disiplinado. Sa bawat pagkatalo, natututo tayong bumangon. Sa bawat teammate, natututo tayong magtiwala. Sa bawat kalaban, natututo tayong respeto. Kaya ngayon, masasabi natin muli natin ginamit ang sports hindi lamang upang maglaro, kundi upang umubog ng mga karakter. Noong nakaraang taon at kanina, muling binuhay natin ang mga tradisyonal na larong Pilipino sa pamamagitan ng palarong Pinoy upang palakasin ang camaraderie, teamwork, pakikipagkapwa at pagpapahalaga sa ating kultura. Sa kalusugan, ayaw nating maging limitado ang ating pananaw. Hindi lamang physical health, kasama rito ang mental health, reproductive health awareness, disease prevention, at access sa basic health care. Kaya patuloy natin isinusulong ang programang Botica o Botika ng Kabataan. Sa ilalim nito, nagbibigay tayo ng libreng gamot at basic health assistance para sa mga kabataan na nangangailangan. At ang programang ito ay kinilala bilang most innovative program for health sa Gawad Bawid noong nakaraang taon. Ngunit higit pa sa award, ang tunay na halaga ng Botica ay ang kabataan hindi na kailangang mamili kung bibili ba siya ng gamot o gagamitin ng pera para sa ibang pangunahing pangangailangan. Kasabay nito, nagsagawa tayo ng health awareness initiatives at nakipag-ugnayan sa health institutions para sa iba't ibang health concerns, kabilang ang HIV awareness at testing. At sa mental health, inilunsad natin ngayon ang Iscomfort dahil may laban na hindi natin nakikita. May mga kabataan na nakangiti sa umaga, ngunit mabigat ang dinadala. May mga kabataan tahimik dahil hindi nila alam kung kanino lalapit. Kaya nais nating bumuo ng culture kung saan normal ang paghingi ng tulong. Kung ang pagsasabing nahihirapan ako ay hindi kahinaan at kung saan alam ng isang kabataan may makikinig sa kanya. Mga kabataan, hindi sapat na sabihin mag-aral ka para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kailangan din nating tiyakin na may oportunidad pagkatapos ng pag-aaral. Kaya inilunsad natin ang BIDA Speak Up Pre-Call Center Training. Isang programang nagbibigay communication skills training, employment readiness, at exposure sa opportunities sa BPO industry. Ang programang ito ay naging finalist sa Best Innovative Program for Economic Empowerment noong Gawad Bawid 2025. Ngunit hindi tayo tumigil sa training. May mga kabataang handa nang mag-apply, ngunit nangangailangan ng kaunting financial support. Kaya mayroon tayong S-Career, isang employment assistance program para sa mga kabataang naghahanap ng trabaho at nangangailangan ng tulong sa mga gastusing kaugnay ng kanilang job application. At para naman sa mga kabataang nasa huling hakbang patungo sa kanilang propesyon, meron tayong Youth on Board, isang assistance program para sa mga board exam takers. Dahil ang isang board examination ay maaaring maging culmination ng maraming taon ng pag-aaral. Kaya hindi natin nais na ang examination fee ay maging hadlang para maantala ang kanilang pangarap. Kung handa ang kabataan na lumalaban para sa kanyang pangarap, dapat handa rin tayong tumulong. Ngayong linggo ng kabataan, inilunsad natin ang Rescue Youth, isang youth-focused rescue and disaster preparedness training program na naghahanda sa mga kabataan sa emergency response at basic rescue knowledge. Dahil alam natin ang realidad, ang sakuna ay walang pinipiling edad. Kaya ang kabataan ay hindi lamang dapat kabilang sa mga inililigtas. Dapat din silang maging bahagi ng mga handang tumulong. Ito ang uri ng youth empowerment na gusto nating makita. Hindi lamang empowered sa salita, empowered sa kakayahan.
Hindi rin natin kinalimutan ang kalikasan. Sa project sa Makakalikasang Kabataan, hinikayat natin ang kabataan na maging bahagi ng urban gardening at environmental sustainability. Nagtanim tayo ng mga oregano at citronella bilang bahagi ng environmental initiative sa barangay. At ang programang ito ay kinilala bilang Most Innovative Programs for Agriculture. At naging finalist dito sa Best Innovative Program for Environment. Nakapag-request din tayo noong nakaraang taon ng 50 sacks ng organic fertilizers mula sa Villar Foundation upang suportahan ang gardening at environment activities sa ating komunidad. Samantala, sa pamamagitan ng H2O Water Conservation Seminar, tinuruan natin ang kabataan tungkol sa wastong paggamit ng tubig at pangangalaga sa likas na yaman. Dahil ang kalikasan ay hindi lamang bagay na ating ginagamit, ito ay bagay na ating pananagutan. Ngunit mga kabataan, kung may isang bagay na nais nating maging pinakamalaking investment ng sangguniang kabataan, ito ay ang leadership. Dahil ang proyekto ay maaaring matapos, ang event ay maaaring lumipas, ang budget ay maaaring maubos. Ngunit ang isang leader na hubog ng tama, maaaring maglingkod ng ilang dekada. Kaya inulunsad natin ang Junior SK Officials Program. Dito, binibigyan natin ang kabataan ng pagkakataong makita kung paano gumagana ang governance, paano ginagawa ang desisyon, paano inaako ang responsibilidad, paano pinapakinggan ang iba't ibang panig, at paano maharap sa accountability. Kasabay nito, inulunsad din natin ngayong linggo ng kabataan ang Kiki Academy, isang leadership development program na naglalayong maging pundasyon sa paghubog ng mga susunod na leader ng ating barangay. Hindi lamang leader na marunong magsalita, kundi leader na marunong makinig, marunong manguna, marunong magsama-sama ng iba, at marunong at gustong, at hindi lamang leader na gustong kilalanin, kundi leader na handang managot. Matagal na natin isinusulong mga ideya ng kabataan na hindi dapat ituring na beneficiaryo lamang. Kaya itinatag natin noong nakaraan pa ang Barangay Youth Development Council. Nagbibigay ito ng mas malawak na espasyo sa iba't ibang youth organizations at sektor upang makilahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng youth programs. Dahil dito, kinilala ang BYDC bilang Most Innovative Programs for Governance. Isinulong din natin ang Barangay Narados Youth Code Ordinance upang magkaroon ng mas matibay na policy framework para sa youth development at participation. At isinigawa rin natin ang Voters Education Initiatives upang ihanda ang kabataan na maging responsable at mapanuring botante at aktibong kalahok sa democratic process. Dahil ang isang kabataang marunong pumili ay mahalaga, ngunit ang isang kabataang marunong magsuri bago pumili, iyon ang kailangan ng demokrasya. Mga kabataan, sa mga nagdaang panahon, dumating ang ilang pagkilala at tinanggap natin ang mga ito ng may pagpapakumbaba. Ang SK Narados ay kinilala bilang Most Outstanding SK Council sa buong lalawigan ng Cavite. Sa Gawad Bawit, bilang pagkilala sa natatanging pamumuno, paggogobyerno at pagubuluhang serbisyo sa kabataan at komunidad. Kinilala rin ang ating mga programa bilang Most Innovative Program for Governance, for Health, for Agriculture, for Environment, for Economic Empowerment. Dahil hindi natin ginawa ang bodycam para manalo. No? Tatandaan natin ito, hindi award ang dahilan kung bakit tayo naglingkod. Hindi tayo nagbigay ng school supplies para magkaroon ng certificate. Hindi tayo nagsagawa ng training para mapabilang sa listahan ng finalists. At hindi tayo nagtatag ng BYDC para magkaroon ng award. Ginawa natin ang lahat ng ito dahil may pangangailangan. At kung dumating ang pagkilala, tinatanggap natin ito. Ngunit hindi tayo tumigil. Dahil ang isang award ay maaaring ilagay sa estante. Ang certificate ay maaaring ilagay sa frame. Ngunit ang tunay na resulta ng public service ay hindi nakasabit sa dingding. Makikita ito sa buhay ng mga taong natulungan natin. Kaya ngayong gabi, ano ang estado ng kabataan ng Narados?
Hindi ko sasabihin perpekto. Hindi ko rin sasabihin tapos na ang ating trabaho. Ngunit masasabi ko, mas handa tayo. Mas may access tayo sa mga serbisyo. Mas may pagkakataon tayong makilahok. Mas marami tayong avenues para matuto. Mas marami tayong pagkakataong maglaro, magtrabaho, maglingkod, at mamuno. At higit sa lahat, mas alam na natin ang ating halaga. Ngunit kasabay ng progreso ay responsibilidad. Dahil habang lumalaki ang mga oportunidad, lumalaki rin ang mga expectations. Kaya sa susunod na yugto ng ating panunungkulan, hindi tayo dapat makontento sa kung ano ang mayroon na. Kailangan nating tanungin, sino pa ang hindi natin naabot? Anong problema ang hindi pa natin nasusolusyonan? Anong sektor ang kailangan pa ng atensyon? Anong sistema ang kailangan nating baguhin? At higit sa lahat, paano natin maiiwan ang isang SK na mas matatag kaysa sa natatnan natin? Kaya malinaw ang direksyon natin. Sa edukasyon, mas maraming learning opportunities. Sa employment, mas maraming pathways patungo sa trabaho at propesyon. Sa health, mas accessible na serbisyo at mas malawak na awareness. Sa sports, mas maraming pagkakataon para sa talento. Sa disaster preparedness, mas maraming kabataang handa. Sa environment, mas maraming kabataang may pananagutan. Sa governance, mas maraming kabataang kasali. At sa leadership, mas maraming kabataang handang umawak ng responsibilidad. Ito ang susunod nating laban. Mga kabataan, hindi kami mangangako ng isang pamahalaang walang pagkakamali. Ngunit nangangako kami ng pamahalaang marunong tumanggap ng pagkukulang at itama ito. Hindi namin ipinangako kaya naming lutasin ang lahat. Ngunit sisiguraduhin namin, hindi namin babaliwalain ang mga problema. Mga problema ang kaya nating tugunan. Hindi natin sasabihin, lahat ng gusto ninyo ay may bibigay. Ngunit sisiguraduhin natin may lugar ang inyong boses sa pagpapasya. At hindi namin sasabihin, tapos na ang aming trabaho. Dahil ang totoo, mas marami pa tayong kailangang gawin. Mga kabataan ng Barangay Narados, sa huli, ang isang pamahalaan ay hindi sinusukat sa dami ng programang ito. Hindi lamang sa dami ng proyekto. Hindi lamang sa dami ng budget na nagamit. Hindi lamang sa dami ng award na tanggap. Ang tunay na sukatan ay ilang buhay ang gumaan. Ilang pangarap ang naging mas posible. Ilang kabataan ang nagkaroon ng pagkakataon. Ilang leader ang nabuo. At ilang kabataan ang natutong maniwala na may kakayahan din ako. Iyan ang gusto nating iwan. Hindi lamang mga programa, hindi lamang mga dokumento, hindi lamang mga accomplishments, kundi isang henerasyon ng kabataang handang magpatuloy. Kaya ngayong gabi, hindi ko sasabihin, tinan ninyo gaano marami ang nagawa namin. Ang sasabihin ko ay, tingnan ninyo kung gaano pa marami ang kaya namin gawin, ang kaya natin gawin. Dahil ang accomplishment ay hindi natatapos, no? Ito ay panibagong simula. Ang award ay hindi corona. Ito ay pananagutan. Ang oportunidad ay hindi pribilehiyo lamang. Ito ay pagkakataon dapat nating ibahagi. At ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ay bahagi ng bayan. Bahagi ng desisyon, bahagi ng solusyon, bahagi ng pamamahala, bahagi ng pagbabago. Kaya sa bawat kabataang may pangarap, mangarap ka. Sa bawat kabataang may talento, gamitin mo. Sa bawat kabataang may opinyon, magsalita ka. Sa bawat kabataang may kakayahan, makilahok ka. At sa bawat kabataang gustong maglingkod, narito ang iyong lugar. Hindi namin hinihintay na maging handa ang kabataan bago sila bigyan ng pagkakataon. Binibigyan natin sila ng isang pagkakataon maging handa.
Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtatayo ng mga programa. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsasanay ng mga leader. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagbubukas ng mga serbisyo. At ito ang dahilan kung bakit tayo patuloy na kumikilos. Dahil ang Narados na gusto nating makita bukas ay binubuo natin ngayon. Hindi bukas, hindi balang araw, no? Kundi ngayon. At kapag dumating ang panahon ng kasalukuyang kabataan ang umawak ng mas malaking responsibilidad, nais nating sabihin nila, nagsimula kami rito. Dito kami natutong mangarap. Dito kami binigyan ng pagkakataon. At higit sa lahat, dito kami unang natutong maglingkod. Mga kabataan ng Narados, ang ating laban ay hindi pa tapos. Ang ating trabaho ay hindi pa tapos. Ang ating pangarap ay hindi pa tapos. At hindi rin dapat matapos ang ating pagnanais na gumawa ng mabuti. Kaya sama-sama nating ituloy, sama-sama nating panindigan, sama-sama nating buuin ang isang Narados na mas makatarungan, mas inklusibo, mas handa, mas progresibo, at higit sa lahat, isang Narados na ang kabataan ay hindi lamang kasama sa kinabukasan, kundi kasama sa paggawa nito. Ito ang estado ng kabataan ng Narados. Hindi perpekto, hindi tapos, ngunit kumikilos, umuunlad, natututo, naghahanda, at higit sa lahat, handa ng mamuno. Maraming salamat. Mabuhay ang kabataan ng Barangay Narados. Mabuhay ang sangguniang kabataan. At higit sa lahat, lagi niyong tatandaan na sa SK Narados, kabataan ang bida. Maraming salamat po. Mapagsilbihan din kayong mga kabataan ng Barangay Narados. No, kahit bata pa lamang sila, gusto na nilang matuto, no, at tumulong para sangguniang kabataan official ng Barangay Narados ay taimtim na nanunumpa na aking gagampanan ng buong katapatan at pananagutan ang aking mga tungkulin na ipagkakatiwala sa akin. Na ako ay magiging isang mabuting halimbawa sa aking kapwa kabataan, na aking igagalang ang kanilang mga karapatan sa loobin. Mga youth organization leaders na narito ngayong kasama natin ngayong gabi, sa mga katuwang sa youth development at sa lahat ng patuloy na naniniwala na ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng ating bayan, kundi kasalukuyang bahagi ng paghubog ng ating lipunan. Sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Kabataan at Gabi ng Parangal dito sa PIDA Kabataan Awards, mahalagang itanong natin, ano ba ang pangarap natin bilang kabataan? May isang kwento ko na madalas na ibinabahagi sa mga kabataang nagiging tagapakinig sa tuwing tayo ay naiimbatahan maging tagapagsalita. May isang tribo sa Southern Africa na tinatawag na Kung. K-U-N-G. Alam natin kung saan ang South Africa? Familiar tayo sa South Africa? Sige. So itong tribo na to sa South Africa, meron silang kaugalian na kapag ang isang mga ngaso nakahuli ng isang malaking hayop, no, inaasahan siya, yung mga ngaso na yun, na laipin yung kanyang hinuli, no, bilang pagpapakita ng kababaang loob. Dahil kapag hindi niya nilain yung kanyang hinuling malaking hayop, ang buong tribo yung gagawa nito para sa kanya. At kung magpapatuloy pa rin siya sa pagmamataas, unti-unti siyang iiwasan ng mga katribo niya. May sinabi isa sa kanilang nakakatandang pinuno. Sabi,
Punta na po tayo dito. Double time po. Dali po natin yung order. Isang representative na lang po. Napalagang motion. What's up guys? Yun sila. Yan o. Oy! Shoot! Three! Ay, yung malis ay yung po. Mamaya! Mamaya! Yuri! Pre! Ano pre? Ay, yung malis Ayaw nilimin mo. Sino ba? Please! Hoy! Naplag ako. Sige lang. Ay, ayaw mag-flag. Nag-flag. Lagi to. Wala alam mo. Oh! Pre! Sabihin na ako. Agam na ito. Ito, digyug-gyug. Hindi naman guys, digyug-gyug. Garap niya mamaya, mag-garap. Solid. Igoy! Yoyani! Dalag yung mga ano? Ikaw pala yan, ate. Ayaw natin nakita. Vlogger! Hoy! Into a bag and pushed it down the stairs.
Buhay na hindi mo makakumawit, hindi mo makuhang lubid. Magpusot lang sa'kin, wala tayong mapansin. Sampung nalilig na ibigan sa kanilang pakikinggan. Hindi ka man mag-isisila, dakila ka. Sino ba?
kamay ng ating bayan. Halaga nila di matutumbasan, dapat ingatan at alagaan. Nasa kamay ng kabataan ang kaalaman, puso at galing at karunungan, huwaran ng kagalingan. Tayo na't sama-sama, hawak kamay, kapit bisig magkaisa, sumabay sa pagsulong ng pagsibol ng bagong umaga. Sa